Okay po, ang topic natin ngayon maraming stress ngayon Pag biglang umatake ang nervyos at stress sa inyo, ano gagawin? O, linyang-linya natin to. So, meron po ako ibibigay na 29 tips na payo ko, payo din ng mga psychologists. Ano yung mga tricks para mabawasan yung nervyos natin? Kasi alam niyo, pag umatake talaga yung panic attack, o yung anxiety o yung takot biglang dumating, sobrang hirap masolusyonan. Sobra hirap. So, para sa inyo, gulong-gulo isip nyo, try natin tong 29 na to. Baka merong tatama dito bago tayo pumunta sa mga gamutan. Number 1, dapat pag kinakabahan na, syempre, stop and hinga malalim. Deep breathing talaga pinakasimple. Let's say, kausap mo, boss mo, may kaaway ka, uminit ang ulo mo, 'di ba? O merong pumasok sa isip mo. Kadalasan irrational thought 'yan May papasok sa utak mo ay may mangyayari, may mamamatay, may magkakagulo, mawawala lahat ng pera. So, relax, stop, tapos hinga lang muna malalim. Relax muna. Yan muna. That's the first step. Number 2, marami tong tips natin, 29. Minsan, isa lang dito effective na. Number 2, aminin mo na ninenervyos ka at nagagalit ka. Kailangan aminin mo. O to ayan na, umaatake na naman parating na yan. May kanya-kanyang sign. Mag-comment po kayo. May ibang sign, napapawisan ng kamay. Pag nakita mong pawis na siya, ibang usapan na yan. O yung iba pakiramdam, parang kumakapal yung ulo. Parang kumakapal dito. So, may kanya-kanyang sign pag padating na yung nervyos So, aminin mo, ay parating na, para ready ka na. Number 3, pwede mong labanan. Okay? Labanan mo yung irrational thought. Ibig sabihin, kadalasan itong nanggugulo sa isip mo, sasabihin, may masamang mangyayari, may masusunog, may malulugi, o may masama mangyari. So, ang dapat sabihin mo sa sarili mo, posible ba mangyari? Malamang ba mangyayari yung bad news na ine-expect ko? Umalis yung anak ko, baka mabangga, nawala, baka nakidnap. Likely ba? Is this likely to happen? Sabi mo, hindi naman siguro. Lagi naman siya lumalabas hindi naman, wala naman problema. Is this a rational thought? May sense ba iniisip mo o walang sense? O ginugulo ka lang ng utak mo? Ano ba yung pinakamalalang pwede mangyari? Pwede mo isipin, kaya ko ba labanan? Diba? Baka isipin mo, ayoko sumakay dito sa airplane, baka mahulog, o baka may mangyari, mag-crash. Gaano ba kadalas nagka-crash ang kotse o airplane? Bira lang naman Diba? Araw-araw naman may sumasakay. So, merong technique. Pwede mong baliwalain lang. Di ba? Para, walang sense iniisip ko. Kasi ang isip mo kasi negative Lalabanan mo siya. Kung hindi, matatrap ka. Yan ang feeling ng mga, di ba? Feeling nyo, trap kayo, di ba? Para naipit kayo nung takot. Number 4. Ayan marami na tayong technique. Kailangan i-release mo yung anger. I-release mo yung nervyos. Nervyos and galit, pareho po yan. Pag ang tao ninenervyos, nadidepress, magagalit na yan. Ba't ang sungit-sungit? Hindi man siya masungit, nervyos yun. Wala sa sarili, wala sa tamang pag-iisip. Ang pinakamagandang release ng anger, mag-exercise, lumabas, maglakad, mag-physical activity ka. So, kasi kinakabahan ka, pinapawisan ka, makabog na dibdib mo, di lakad mo na. Diba? So, i-physical activity mo na. Pero, ito po ang warning. Warning dito ng mga psychiatrists. Huwag mo i-release yung anger mo sa anger talaga. Palagay natin, nagsigaw-sigaw ka, nanuntok ka, nambato ka ng cellphone. Diba? Nire-release mo anger mo yun, diba? Nagmura ka, diba? Masama po yun. Kasi, pag ginamit mo yung suntok at galit at masamang gawain, iisipin ng utak mo, okay pala magalit. Minsan ganyan yung mga nawawala sa sarili. Yung galit nila,
lalo sila nagagalit, nasasarapan sila ng galit nila. Kasi pag nagalit ang tao, kahit yung mali na ginagawa nila, feeling nila tama na. Naramdaman nyo ba yun? Naintindihan nyo yun? Madali lang yun eh. Let's say may ginawa kang mali. Let's say may kasalanan ka. Para mawala yung guilty mo na meron kang maling ginawa. Let's say nahuli ka sa pagnanakaw. Diba? Natakot ka, nagalit ka. Gagawin mo, magagalit ka, mumurahin mo yung tao, sisigawan mo sa kalye, magsisigawan kayo. Kasi pag galit ang tao, feeling niya tama na siya. 'Di ba? Nawawala yung guilty niya eh. Oo. Natatakpan ng galit eh. Nagiging rage. Kaya mali po yun. Mali yun. Dapat mahimasmasan. So, papunta yun sa mali ah. Huwag tayo sa ganon. Sana naintindihan nyo. Number 5. Marami to kasi mahirap makontrol eh. Pwede to, visualize yourself calm. Isipin mo na kalmado ka. Yan, ngayon isipin ko. Kalmado. Isipin mo, relax ka. Okay? Upong relax. Upong tamad. Mag-create ka ng mental picture na relax ka, masaya ka, mababa ang heart rate mo, nasa isang magandang lugar ka. Kasi pag inisip mo yon, yan, kakalma ka na. Babagal na yung boses mo. Bababa na rin yung boses mo. Okay? Visualize yourself. Ginagamit mo yung utak mo. Number 6, pag-isipan mo yung kinakatakutan mo. Okay? Gaano ba kahalaga itong problema? 'Di ba? Sabi ko kanina, i-identify mo ano 'yun. Ano ba 'yung nanggugulo sa iyo? May bagong project yung boss. May bagong speech, may bagong presentation, may bagong deadline. Tunay ba 'yan? Dapat ka ba talaga ma-obsess diyan o okay lang wala? 'Di ba? Pwede isipin mo, reasonable, not reasonable. Number 7. Maganda to, number 7. Pag talagang stress na stress ka sa isang bagay, ito ginagawa ko. Number 7, change your focus. Alis. Na-stress ka sa computer. May email na masama. Umalis ka na lang. I-off mo muna yung computer. Huwag mo muna tingnan. Maglakad-lakad ka. Bahala kayo sa buhay nyo. Diba? Change your focus. Umikot ka muna. Lumabas ka muna. Yan ang isang technique. Number 8. Ito magandang technique. Meron ba akong props dito? Wala akong props. Wala tayo ng props. Kunwari props ko to. Maghanap ka ng centering object. Pwede ka may rosary. Pwede ka may stuffed animal. Pwede ka may holen. Pwede ka may bato. Pwede ka may cross. Magbaon ka ng kahit ano sa pocket mo. Oras na kakabahan ka, let's say may kaaway ka, ini-stress ka, hawakan mo yun. Huwag mo lang pahalata, kaya hawakan mo yung ano man yun. Meron kang anting-anting dito, favorite gamit, o stress ball, tago mo lang dyan. Yan ang centering object mo. Every time kakabahan ka, hawakan mo yun. Diba? So parang, uy, nahawakan ko na, kakalma na ako. So yun, centering object. Maganda yung technique. Number 9, pag na-feel mo na na-stress ka na, automatic yung katawan mo titigas. Titigas ang leeg, titigas ang shoulder. So, ang gagawin mo, progressive muscle relaxation. So, unti-unti, paparelax mo muna yung shoulder mo, ibagsak mo lang. Diba? Yan nga ang tip number 10. Number 10 tip, drop your shoulders. Kasi kadalasan, titigas yan eh. Kahit yung kamay natin, hindi nyo mapapansin na pag stress kayo, magiging kamao siya. Magiging fist siya. So, i-fist mo, i-relax mo lang siya. Sarado mo para mag-relax. Open mo lang. Relax lang. Number 11, pwede mo i-self-massage. Massage mo sarili mo pag na-stress ka. O magpamasahe ka muna. O, malaking bagay. Number 12, fresh air. Okay? Lumabas ka muna. Baka walang hangin eh. Diba? Baka nandun ka sa isang kwarto, mainit, o nakaka-panic attack yung sa isang mainit na kwarto na kulob. Feeling mo na enclosed space ka, o dapat lumabas ka muna. Nakaka-trigger ng panic attack yon. Nasa elevator, baka biglang mamatay yung sa elevator, matrap ako. Fresh air. Number 13, pwede uminom ng konting tubig. Yan ang laging gawain pag na-stress, di ba?
Inom ng tubig o kumain ng konti. Anong kakainin mo? Pwede kang mag-dark chocolate o kahit ano. Konti lang, pamparelax, i-fuel mo yung body, baka kulang ka ng energy or sugar. Number 14, pwede mag-chewing gum. Chewing gum nakaka-reduce ng anxiety, boosting mood and productivity. Tunay po, may pag-aaral pag nag-chew yung gum para mas gumagana yung sa utak. Number 15, makinig sa music na pampakalma. Pwede sa cellphone mo. Number 16, yung iba, sinasayaw. Merong dance it out. It combats depression and anxiety. Yung iba sumasayaw sabay exercise, nalilibang. Number 17, manood ng funny videos. Diba? Laughter is the best medicine. Minsan makanood ka lang ng mga video na short, marirelax ka na, malilibang ka na eh. Diba? Pwede rin yon kung okay ka sa ganun. Diba? Kung effective. Sa akin, hindi na effective yung mga funny videos eh. Number 18, kung mabigat talaga pinoproblema mo, ito po, try nyo po. Number 18, sulat mo. Sulat kamay, pwede i-type mo sa computer, sa laptop mo, isulat mo. Huwag mo lang po-post. Huwag mo ipo-post sa Facebook, sa social media. Lalo ka may stress. Bakit ka may stress pag pinost mo? Pinost mo, naghahanap ka ng reaction eh. Naghahanap ka ng gulo. Oh, may pinost ka, nagalit ka, di may umaway sa'yo, na doble pa yung problema mo. Sarili lang yon, ma-release mo lang yung stress mo. Write it down. Number 19, pwede ka bumili ng mga stress ball. Mga stress ball, nakaka-relax yun eh, yung mga pinipindot. O yung mga plastic na pinuputo. Number 20, pwedeng aromatherapy. Pwede ka bumili yung mga essential oil, mga scent, or para mura, pwede ka bumili ng mansanas or orange, amoy-amoyin mo. Ang amoy ng mansanas, nakaka-relax. Smell of an apple, nakaka-relax. Ang amoy ng orange, lemon, pampagising yun eh. Pampagising, pampatrabaho. Oo. Merong smell na pamparelax, merong smell na, pero sa prutas, pwede rin yan. Tapos, pwede rin yung social support, makipag-usap sa, di ba, pwede ilabas mo sa isang kaibigan, makwento mo. Lalo na yung kaibigan mo, maganda yung mga taong masiyahin, sila ang kausapin mo. Number 22, magandang tip to, spend time with your pet. Kung may alagang aso, alagang pusa, pagkasama mo yung aso, pusa, medyo gumaganda yung mood. Nababawasan yung stress hormones. Number 23, actually 31 pala to eh. Number 23, kailangan malaman mo ano yung bagay nagpapastress sa'yo. Sabi ko na to medyo kanina eh. Pag nalaman mo ano yung source ng problema mo, kaya ako na-stress kasi yung problema sa kapatid ko, yun. Dahil sa problema sa anak ko, sa apo ko, yun. So, alam mo na, focus ka na. Mas mahirap yung na-stress ka, hindi mo alam eh. Next, pwede mo i-share some responsibility sa ibang tao. Magpatulong ka. Let's say, na-stress ka dito sa isang tao o isang trabaho, magpatulong ka. Next, ano na ba tayo? Number 23. 25, maghanap, gawin mong katawa-tawa ang situation. Parang medyo, let's say, iniwan ng boyfriend. Sabihin mo, ay, hindi naman siya okay. Hindi naman pang husband material yan. Oo, hindi naman gwapo. Kaya mo na. Diba? Parang medyo sour grape natin. Diba? Number 26, sabihin mo kung ano yung kinaka-stress mo. Malalabas mo yun eh. Takot ako magsalita. Kinakatakot ko yung speech ko next week. Meron ako presentation, natatakot ako doon. At least sabi mo, makakagawa ka na ng solusyon. Number 27 tip, pwede dahan-dahan mong gagawin. Okay? Kung takot ka humarap sa 1,000 tao, gawin mo muna, humarap ka muna sa 1 tao, sa 5 tao. Practice pa konti-konti. Slowly. Kung stress ka mag-handle ng malaking kumpanya, gawin mo pa konti-konti. Little by little. Yan ang Japanese style. Parang yung stress mo pa konti-konti, kung ano man yun. Number 28, ito magandang tip. Sabihin mo, I don't care. Or sabihin mo, no.
Bahala kayo sa buhay nyo. Wala akong pake. Yun talagang isara mo. 'Di ba? Pag sinabi mong gano'n, tanggal ang stress. Ang dami pinapagawa, ayoko na. Hindi ko na isipin ngayong araw, bukas na ulit. Ganun dapat. Number 29, syempre dapat healthy mindset. Okay? Healthy mindset. Dapat maganda yung attitude natin na may tibay, malakas tayo. Next, last two, number 30, maghanap ka ng mga pamparelax mo. Kung ano nagpaparelax yan, nagbabasa ka ng libro, natutulog, nag-aayos-ayos ng buting-ting sa bahay, o kung ano man yung mga hobbies mo. At syempre, ako, number 31, last tip. Pag ako nakakatulong sa ibang tao, let's say merong humingi ng tulong, merong may sakit, merong may kailangan ng tulong, pag natulungan mo ibang tao, sasarap din yung pakiramdam mo. Di ba sobra kang panic? Sa sobra mong panic at nervyos, isang tip para mawala yung panic mo, tumulong ka sa iba. Maghanap ka ng mas kawawa, mas mahirap sa'yo, mas malaki pa ang problema, siya ang tulungan mo, magugulat ka, mawawala yung stress mo. Kasi nga, naipasa mo doon. Nakaisip ka, na-distract mo yung sarili mo. Okay? Maraming, yan po, ang tips, ang dami na niyan, Maraming bad effects ang stress. Sakit sa ulo, number 1, sakit sa leeg. Stress, pwede mag-cause ng ulcer. 3, pwede magsikip ang dibdib, pwede magka-heart problem. 4, pwede ka ma-high blood. Pag na-stress ka, tataas talaga blood pressure niyan. Kaya ito lang minsan hindi nakukuha ng gamot sa blood pressure. Ito talaga yung kailangan mo. Number 5, hirap huminga, lakas ng kabog. Number 6, tumataas din ng blood sugar. Okay? Ang top causes ng stress natin sa buhay, love life, number 1. Pamilya, personal, number 2. Number 3, trabaho, kaaway. Number 4, walang pera. Yan ang top 4 na problema. Okay? So, bukod dito sa tips, punta na tayo sa gamot. Anong gamot ba pwede? Doc, kailangan ko ng gamot. Okay? Kung gusto mo simpleng gamot lang, tubig lang muna. Kumain ng mga dark chocolate, pampasaya. Vitamins, yung mga stress tab is vitamin B complex. Wala namang masama. Vitamin B complex, mas gugutumin ka, sasarap ang tulog mo. Ang mga gulay, maraming vitamin D, pampasaya, walang problema. May gamot na para sa nervyos, okay? Mga anti-anxiety medicine. Tulad ng mga Valium, bromazepam, diazepam, mga alprazolam, mga Saynor, yung mga marami yan na mga pwede naman to. Actually, kung super stress ang tao, mahirap lang i-reseta. Pero minsan binibigyan ko yung mga tao 1 or 2 tablets. Parang ginagawa ko lang siyang Kaya meron kang isang Lexotan or Saynor na tableta. Ang payo ko sa mga tao, hawakan mo lang pero wag mo gamitin. Gawin mo parang anting-anting lang. 'Di ba? Parang okay, pag na-stress ako, iinumin ko half tablet. Pero andyan lang naman sa pocket ko. Hindi na lagay mo sa wallet mo. Hindi naman ako na-stress, makakaya ko. Andyan naman yan reserva naman. Kung may emergency, makukuha ko naman. Kasi itong mga anti-anxiety meds, pwede rin yan. Kaya lang hindi pang matagalan yung epekto. Parang good for half day, tapos inom ka lang na inom. Wala namang side effect. Medyo medyo a little bangag. Minsan yung mga volume, medyo ka lang, groggy. Medyo antok, medyo groggy lang. Pero hindi pa rin talaga matatanggal yung problema mo. Sabi ko nga, itong mga gamot, mga Saynor, Lexotan, kung 4 ang problema mo, pag ininom mo siya, magiging 2 na lang problema mo. Okay? So, yan po. Pampa-release. Gumawa ng video, tulad ko. Tulong lang, at least focus. Diba? Na may mission pa tayo sa buhay. At syempre, nakalimutan natin sabihin, yung pinaka-importante, number 32 is pagdarasal. Minsan, very effective pagdarasal. Minsan, kailangan mo dagdagan ito. Okay? Sana po nakatulong tong video ko. 32 tips para malabanan anxiety, stress. Pero basically, nasa outlook natin. Dapat masaya tayo sa sarili natin. Alam natin ano purpose natin. Yung pagiging mabuting tao, nakakabawas ng stress. Kasi kung
Kasi nagnakaw ka o may niloko ka o meron kang ginawang masama, magigilty ka eh. Yung guilt ang nakaka-stress eh. O niloko mo misis mo, niloko mo mister mo, meron ka tinatago, ang dami mo inutangan, balang, di ba parang may stress ka lalo eh. Oo. Kaya yung baka mahuli ng pulis, mahuli yung lahat yun nakakadagdag yun sa utak natin. Kaya mas maganda, mas malinis ang buhay, mas walang inaaway, hindi tayo guilty. Ang babantayan na lang natin yung mga sakit-sakit na darating sa atin. Sana po nakatulong tong video, makarelax sa inyo. God bless po. Take care po.